Minsan, hinahayaan ng Diyos na pagdaanan mo ang mga pagsubok, hindi para pahirapan ka, kundi para ipaalala sa iyo na hindi mo kaya ito ng mag-isa at kailangan mong umasa sa Kanya. Hindi ipinangako ng Diyos na hindi ka na magdaranas ng pagsubok kapag sumunod ka sa Kanya. Minsan nga kapag mas lumalapit tayo sa Diyos, mas marami pa nga tayong pagdaraanan ng mga pagsubok. Dahil sa oras na sumunod tayo sa Kanya, nagiging target tayo ng kaaway. Ito ay dahil ayaw ni Satanas na mapalapit tayo sa Diyos. Ayaw niyang makita natin ang kalooban ng Diyos. Sabi sa Juan 16 verse 33, "Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Pangako ng Diyos kapag nagtiwala tayo sa Kanya, sasamahan niya tayong malampasan ang lahat ng ito. 1 Corinto chapter 10 verse 13, "Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan upang mapagtagumpayan ito." Sa gitna ng mga pagsubok na ito, nararamdaman natin ang ating kahinaan, ang ating pagiging limitado. Ito ang sandali na ipapaisip sa atin ng Diyos na kailangan natin siya, na kailangan nating dumepende sa Kanya, na kailangan natin ang Kanyang tulong at hindi natin ito kaya sa sarili lamang natin. Ngunit nangako siya ng presensya at tulong sa gitna ng mga ito. Ang Kanyang pangako ay sasamahan niya tayong malagpasan ito. Ito ang tunay na kahulugan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Santiago 1 verse 2-4, "Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang."